Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa pag-atake ng mga terorista sa eroplano ng presidente ng Estados Unidos na bumagsak sa kabundukan ng Finland, pero isang batang nangangarap maging hunter ang nagligtas sa Pangulo. Ang pelikulang ito ay ang American action-adventure film na ipinalabas 2014 na pinamagatang Big Game. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagbukas ang palabas sa batang si Oscari, kasama ang ama na si Tapio para ipakita sa anak ang larawan ng kanilang angkan na ang bawat batang lalaki pagdating sa edad na 13, kailangang may mapatunayan sa pamamagitan ng pangangaso. Kinabukasan, isang araw bago sumapit ang kaarawan ni Oscari, nagpunta na ang mag-ama sa gubat kasama ang kanilang mga kamag-anakan upang isagawa ang tradisyon. Habang nasa biyahe may ibinigay na mapa ang ama na may palatandaang kasiguraduhan na may makikita siyang usa sa lugar na may pinakamagandang sungay. Kalaunan dumating na sila sa norte para sa paghahanda ng kanilang pagpapahingahan, maya-maya pa nagbigay na ng hudyat ang elder para sa pagsisimula. Ngunit hindi mapagana ni Oscari ang sasakyan, ipinakita ng ama na kailangan munang buksan ang gasolina bago mapaandar. Pumunta na ang bata sa itaas ng burol upang isagawa ang seremonyas gamit ang pana na tanging sandata sa pangangaso. Subalit hindi mabanat ni Oscari ang palaso na ikinadismaya ng lahat. Hindi na sana itutuloy ang pagpapadala kay Oscari sa gubat dahil hindi ito handa. Pero tumutol si Tapio na naniniwala sa kakayahan ng anak katulad niyang nakapag-uwi rin noon ng usa. Dahil sa pakiusap napapayag din ng elder na ipadala sa gubat ang anak at ibinigay ang seremonya, na mayroon lang isang araw at isang gabi na isagawa ang pangangaso. Doon na sinimulan ni Oscari ang paglalakbay para sa misyon na iisa lang ang layunin, ang mapatunayan ang sarili sa kanyang mga kamag-anak na ganap na siyang may sapat na gulang para maging responsable. Samantala, si Morris ay Secret Service agent ng Pangulo ng Estados Unidos. Sa pagligtas noon sa buhay ng presidente mayroon siyang tama ng bala at may naiwang shrapnel malapit sa kanyang puso, na sa kaunting tulak lang maaari niya itong ikakamatay. Sa kasalukuyan patungo silang Finland para sa magaganap na summit kasama ng mga opisyales. Nalaman ng presidente na si William Allen Moore na bumaba na naman ang kanyang ratings, pero nagpapasalamat pa rin ito sa kabila ng pagtalikod ng lahat nasa panig niya si Morris. Ngunit sa tama ni Morris na lubhang mapanganib, napilitan ng Pangulo na ipagretiro na ang Secret Service para sa kanyang kalusugan at ito na ang huli na magkasama. Sa gubat sinubukang magsanay ni Oscari sa pagpana. Talagang hindi niya kayang banatin ang palaso at kung hindi pa ito lumapit hindi siya makakatama na nangangarap na maging tunay na mangangaso. Sa iba pang bahagi ng gubat, isang helicopter ang dumating sa kayang grupo na may hinahanap sa kabundukan na magandang pwesto. Pinalapag nila ang helicopter sa piloto sa kabila ng wala silang permit para mangaso sa lugar, pero napilitan na ang piloto sa kagustuhan ng mga pasahero. Paglapag sa gilid ng bundok, ang namumuno sa grupo na si Hazar mayroon palang masamang pinaplano, may dala silang handheld surface-to-air missile na kayang magpabagsak ng mga eroplano. Nalaman ng piloto na sila ay mga terorista, pero binigyan ito ng pagkakataong tumakas mula sa kanila ngunit nang makalayo ginawa siyang target ni Hazar upang masubukan ang kanilang armas. Samantala ang Air Force One nagsimula ng bumaba ng malapit ng lumapag sa kanilang destinasyon. Ngunit bigla na lang may natanggap silang babala na may paparating na missile, maging ang mga fighter jet pilot may kaparehong natanggap at hindi gumagana ang mga hakbang kontra sa banta. Agad nagdesisyon si Morris na ilikas ang presidente para sa kanyang kaligtasan. Dinala niya si William sa likuran ng eroplano para sumakay sa escape pod upang takasan ng banta. Ang ibang opisyal isa-isa na ring nagsitalunan sa eroplano. Ngunit ang ipinagtataka walang bumubukas na parachute. Si Morris pala ang traidor na kasabwat sa planong pag-atake laban sa Pangulo ng bansa, at tumalo na rin sa eroplano kung saan nagsidatingan ang mga missile na inilunsad ng terorista. Ang bata sa gubat nakita ang malaking liwanag na paparating, sa takot nagmadali itong tumakas kung saan dumaan ang eroplanong bumagsak malapit sa lugar. Agad namang naalarma ang Pentagon sa pagkawala ng Air Force One na wala silang makuhang kahit anong impormasyon sa nangyayari. Ang CIA Director na dati ring CIA field agent na si Herbert isinama sa Emergency Command bilang konsultan para tumulong sa pagmonitor sa sitwasyon kasama ang Vice Presidente, dahil may alam itong intel sa terorista na umatake. Ipinaliwanag nito ang mga hakbang kung paano naabot ng surface-to-air missile ang Air Force One, na magmula sa kalapit na bundok at pagbaba ng eroplano maaari itong matamaan sa tulong ng kasabwat sa loob para ma-disable ang counter-attack.
Sa ngayon nasa gubat na si Morris nakasabit sa itaas ng puno, tinanggal niya ang lock para makababa at sinimulan ang paghahanap sa Pangulo. Sa kabila nito nakita ng bata ang emergency pod na inakalang alien ang laman. Nang katukin ng pintuan may sumagot sa loob at isinulat ang code sa bintana para mabuksan ang pinto. Ginawa ni Oscari ang itinuro pero tumakbo ang bata para magtago sa takot bago pa bumukas. Wala nang inabutang tao si William kaya pinapalabas niya ang tumulong. Hindi nagpakita ang bata, sa halip binigyan niya ito ng teleponong laruan para sa komunikasyon. Nang sagutin hindi alam ni William ang lengguwaheng ginamit. Marunong din pala sa salitang Ingles ang bata pero ayaw itong magpakita sa takot. Ilang sandali pa lumabas na din ang bata na may hawak na palaso upang alamin kung sino siya. Nagpakilala si William na presidente ng Estados Unidos. Hiningan siya ng bata ng patunay kaya ipinakita nito ang pasaporte upang mapatunayan. Dahil nawawala ang presidente, ang bata lang ang tanging mahihingan niya ng tulong sa ngayon. Ngunit wala itong telepono at wala ring malapit na nakatira sa lugar. Sa Pentagon, nagkaroon na ng pag-asa ang general matapos makakuha ng kumpirmadong signal mula sa escape pod na agad pinuntahan ng Navy SEAL. Sa farmhouse ng Norway ang may-ari nagtataka sa ingay ng alagang aso. May nakita itong device na nahulog kung saan tinanggal pala sa escape pod ng presidente upang hindi matunto ng rescue. Nabigo silang mahanap ang Pangulo kaya galit na galit ang bise sa general at ipinapaayos ang sitwasyon. Sa mga oras na yun natagpuan na ni Morris ang escape pod at dumating na din ang grupo ni Hazar na kumontrate sa kanya para sa ulo ng presidente bilang premyo niya sa pangangaso. Walang politikal na intensyon si Hazar kundi ipakita lang sa mundo ang kaya niyang gawin bilang isa itong psychopath, pero nang buksan wala sa loob ng pod ang presidente. Habang kasama na ngayon ng bata ang presidente, nagpakilala siyang isang mangangaso kagaya ng ama na pinakamagaling sa lahat. Masaya naman si William nang malaman na mayroon itong sasakyan at makakarating siya sa kalapit na bayan, pero hindi pumayag ang bata dahil mayroon itong misyon na tatapusin at siya ang masusunod. Ang grupo nalaman sa mga bakas na may tumulong sa presidente, tinangkang itumba ng mercenary ang agent pero naunahan ang kanyang mga tauhan at binalaan ito ni Morris, na nangako ring dadalhin ng Pangulo sa kanya hanggang sa huling hininga. Sa Pentagon sinuri ang paligid ng malapit sa lokasyon na pagkawala ng Air Force One kung may kahina-hinalang aktibidad. Nagpalagay rin si Herbert ng satellite feed sa area upang mamonitor. Sa ngayon narating na ng bata ang lugar na bili ng ama kung saan makikita ang USA. Doon na sila nagpalipas ng gabi habang walang magagawa si William kundi umayon sa kagustuhan ng bata. Ang presidente ng pinakamakapangyarihang bansa na sa isang utos lang makukuha ang kagustuhan. Ngunit sa isang idlap wala nang saysay ang kanyang kapangyarihan na nasa isang lugar na hindi alam kung nasaan. Nagtataka si William kung bakit naroon sa gubat ang bata. Ipinaliwanag ni Oscari ang misyon niya na tradisyon ng pamilya bago ang kaarawan, na kailangang mayroon siyang mapatunayan sa pamamagitan ng pangangaso. Kinabukasan, sinisimula ng hanapin ng bata ang USA na dapat nitong mahuli dahilan ng magising si William. May nakita naman ng bata na sapatos kagaya ng sa presidente na naiwan niya noon sa eroplano, ngunit nasa malapit na lang pala si Morris at ang mga kasama na naghahanap sa kanila. Sa patuloy na paghahanap ng bata, sa di kalayuan may natagpuan nitong freezer na nakakabit sa isang generator, nakalagay sa loob ang ulo bilang regalo ng kanyang ama. Kasalukuyan namang nag-iikot si William sa paligid at nakita ang mga bangkay ng mga opisyal, at nadiskubre nitong hindi bumukas ang kanilang parachute na kahina-hinala. Dumating na rin si Morris sa lugar na nakita ng Pangulo may mga kasama. Nalaman niyang ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ang nagtraidor sa kanila at agad hinanap ang bata. Ngunit dismayado si Oscari dahil hindi niya matatawag na hunter ang sarili. Ang ama ang humuli para sa kanya upang mayroon siyang mapatunayan na inakala niyang may tiwala sa kanya ang ama. Dahil dito, itinaas ni William ang kumpiyansa ng bata sa sarili, na hindi man niya nagawa ang misyon, siya naman ang nakapagligtas sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Ngunit mayroon silang malaking problema, pinatakas niya na ang bata ng hiwalay sa kanya upang hindi madamay. Subalit dumating na si Morris na kanina pa hinahanap si William, pilit na pinapatakas ng Pangulo ang bata pero tumindig si Oscari na ipagtanggol siya, ngunit palpak na naman ang kanyang paggamit ng pana. Inilabas ni William ang nakuhang baril mula sa bangkay ngunit hindi niya ito mapagana, naagaw lang ito ni Morris at ipinakita na kailangan niya munang ikasa para pumutok. Pinagbigyan na lang ni Morris ang Pangulo para makaisa sa agent, subalit walang kalaban-laban si William na iniisip pa din ang kaligtasan ng bata,
Hinayaan na ito ng agent na makatakas dahil wala rin naman itong magagawa laban sa kanya na nagpilit kay Oscari na tumakbo palayo. Samantala sa Pentagon, may nakita silang helicopter na lumilipad sa lugar, nang sundan ng direksyon mula sa satellite na tagpuan nila ang presidente na nakadapa sa lupa, kung saan sakay ng helicopter si Hassar na nakikita ng mga opisyal sa Pentagon ang nangyayari, may impormasyon ang CIA sa kanya na anak siya sa labas ng pinakamayamang may-ari ng gas field sa Gulf. Natupad na rin ang hangarin ni Hassar na makahuli ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo, pero nagbago ang isip niyang patayin ito agad dahil sa nakitang freezer, gusto niyang ipreserba ang katawan ng presidente bilang kanyang tropeyo. Sa pilitang pinapasok si William sa loob ng freezer na sinang-ayunan na lang ni Morris dahil binayaran lang siya para sa trabaho, sa Pentagon wala rin silang magagawa dahil may 30 minuto pa bago makarating ang ipinadalang Navy SEAL sa lugar. Nakita ng bata ang lahat ng nangyayari na nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang mapatunayan ang sarili. Pag-angat ng helicopter tumalon siya sa freezer upang iligtas ang presidente matapos mapagtanto na ito talaga ang kanyang totoong misyon. Ngunit nakita ng piloto ang bata sa ilalim, bumaba sila ng paglipad upang ihulog si Oscari mula sa freezer, sinubukan din siyang pigilan ng tauhan ni Hassar pero nakasampa ulit ang bata, at upang mailigtas ang presidente pinutol nito ang tali dahilan ng nahulog ang freezer. Bumalik ulit ang helicopter at pinaputukan sila. Nagtago na rin ang bata sa loob ng freezer na may kabaliwang pinaplano. Inihulog niya ang freezer sa mataas na bangin upang makatakas na hindi na nila inabutan, at dumiretso ito sa napakataas na talon na inagos ng ilog. Kalaunan ng lumutang ang freezer naroon na sila sa isang lake, nakita ni William ang pinagbagsakan ng Air Force One na natunto na rin ng Pentagon ang eroplano at agad pinapuntahan ng Navy SEALs. Ngunit may traidor rin pala na nagturo kay Hassar sa lokasyon ng Pangulo. Inaalala ni Oscari na naghihintay na ang kanyang ama na mayroon na lang isang oras, subalit natunto na naman sila ng gustong pumatay sa presidente. Lumangoy ang dalawa sa eroplano upang magtago sa loob pansamantala hanggang sa makarating ang militar. Nangako si William na dadalhin ang bata sa kanyang ama, ngunit may kung anong tumunog sa bubungan ng eroplano, bigla na lang may malakas na pagsabog dahilan ng mawalan ng malay ang dalawa. Pumasok si Hassar na may dalang bomba dahil nagbago ang plano, nakatanggap siya ng kautusan na ang ibig sabihin mayroon pa itong kasabwat para patayin ang presidente, upang ipakita sa buong mundo na hindi pa tapos ang digmaang terorismo. Pero pinutol ni Morris ang tali upang hindi na siya makabalik pa, balak na lang patayin ito ang presidente sa kanyang mga kamay pero lumaban si William, gayunpaman, wala rin itong kalaban-laban sa terorista, buti na lang tinulungan siya ng bata. May nakuha namang baril si Hassar pero hindi niya mapagana, naagaw ni William ang baril at sa turo ni Morris na patay ng Pangulo ang terorista, subalit paubos na ang oras ng bomba, wala nang ibang paraan para makatakas ng mabilis. Ginamit ni William ang ejector seat ng piloto kung saan lumipad sila palabas ng eroplano na nasa harapan ang helicopter. Si Oscari naman ang kumilos upang mapatunayan ang sarili, gamit ang panic in-target niya si Morris ngunit hindi na naman ito nagtagumpay. Pero tinamaan pala ng bata ang parte ng bala sa puso ng agent na pumatay sa kanya, at kasabay nito sumabog ng napakalakas ang bomba sa loob ng eroplano. Ang ama ni Oscari nawawalan na ng pag-asa sa pagdating ng anak sa tamang oras, bigla na lang may kung anong bumagsak at pinalabas sila ng mga militar na dumating sa lugar. Dahil rin sa pagkawala ng Pangulo idineklara na ang Vice-Presidente bilang kahalili at bagong Pangulo. Ilan pang sandali may nakita si Tobias at ang lahat sa pagdating ng anak kasama ang presidente ng Estados Unidos na agad nitong pinuntahan. Humanga si William sa katapangang ipinakita ng anak ni Tobias na kailangan nitong ipagmamalaki. Hindi rin makapaniwala ang mga kamag-anak ni Oscari na nailigtas ng bata ang presidente ng Amerika, habang sa Pentagon alam na rin nila ngayong ligtas na ang Pangulo. Kalaunan sa banyo ng Pentagon, pribadong nag-uusap ang Vice-Presidente at Herbert na dati palang operatiba ng CIA si Hassar, ang dalawa ang nagplanong mapatay ang presidente upang magsimula ng digmaan laban sa terorismo, ngunit nakaligtas si William at naging bayani habang nabigo naman ang Vice-Presidente sa pagtatangka na maging Pangulo. Upang mawala ang bakas na may ugnayan sila sa plano, pinatay ni Herbert ang Vice-Presidente at si Oscari nakatanggap naman ng Medal of Honor para sa pagligtas sa buhay ng Pangulo ng Estados Unidos. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan niyo i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli, paalam!